Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Elena at sa edad kong 67, naranasan kong marinig ang pinakamasakit na salita mula sa taong tinuring ko ng sarili kong anak. Ang araw na iyon, hinding-hindi ko malilimutan. Sa harap ng lahat ng tao, sa loob mismo ng korte, ang stepson kong si Marco, tinawanan ako. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Isang tawang bumasag hindi lang sa katahimikan, kundi pati na rin sa puso ko. Ang sabi niya, at malinaw pa sa isip ko ang bawat pantig. Bakit niyo po pinapakinggan yan? Isa lang siyang may bahay, isang may bahay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yon. Para akong sinampal sa harap ng madla. Ang hiya, ang kahihiyang idinulot nito ay halos pumatay sa akin. Ang anak na pinalaki ko. Ang batang tinulungan kong gawin ang kanyang mga takdang aralin. Ang binatang ipinagluto ko ng kanyang paboritong sinangag tuwing umaga ay siya pang nanguna sa pagyurak sa aking pagkatao. Iyon ang simula ng lahat. Ang simula ng laban para sa aking karangalan. Sa loob ng 20 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang una niyang ina at pinakasalan ako ng kanyang ama, si Ricardo, ang aking yumaong asawa, wala akong ibang ginawa kundi ang maglingkod sa kanila. Isinuko ko ang lahat. Isang buhay na hindi nila kailanman nalaman, isang karera na pinangarap ng marami, pero pinili kong talikuran para sa isang pamilyang kailangan kong buuin. Ako ang gumigising ng maaga para ipaghanda sila ng almusal. Ako ang nag-aayos ng kanilang mga damit. Ako ang nagbabadyet ng aming pera, tinitiyak na may sapat para sa pag-aaral ni Marco, para sa kanyang mga gusto, para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Kahit noong siya'y nag-asawa, ako pa rin ang tumulong sa kanila para makapagsimula. Ibinigay ko ang lahat ng aking lakas, oras, at pagmamahal. Pero sa mata nila, lalo na sa mata ni Marco, para lang akong isang anino. Isang kasangkapan sa bahay na nariyan lang. Isang taong hindi kailangang pasalamatan. Walang pakialam. Iyon ang salitang babagay sa kanya. Nag-iisa ako sa pag-aalaga sa aking asawa nang siya'y magkasakit. Nag-iisa ako sa pagharap sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit. Nag-iisa akong umiiyak sa bawat masamang balita mula sa doktor. Nasaan si Marco? Wala. Lilitaw lang siya kapag may kailangan. Kapag kailangan niya ng pera. At ngayong wala na si Ricardo, ngayong ako'y mahina at nagluluksa, doon nila naisip na wala na akong silbi. Oras na para ako'y itapon, oras na para angkinin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang yaman na sa tingin nila ay para lang sa kanya. Dinala nila ako sa korte, inaakusahan akong isang manghuhuthot, isang babaeng minanipula lang daw, ang isang matandang may sakit para sa kanyang 500 milyong pisong yaman. Ako, na ang tanging yaman ay ang mga alaala namin ni Ricardo, ay biglang naging isang kontrabida sa sarili kong kwento. Pumasok ako sa korte, nadala lang ang aking maliit na pitaka at ang bigat ng aking dibdib para akong isang maliit na ibon na napapaligiran ng mga buwitre. Ang abogado niya, ang pinakamagaling daw sa syudad. At ako? Ako lang. Nag-iisa, inakala nila na madali lang akong matatalo. Isang matandang biyuda, isang simpleng may bahay, isang pawn sa kanilang laro. Akala nila tapos na ang laban bago pa man magsimula. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim na yaman na iniwan sa akin ni Ricardo. At hindi ito pera o alahas. Ito ay isang maliit na susi. Isang susi na ibinigay niya sa akin maraming taon na ang nakalipas. Ang sabi niya, Elena, para ito sa oras ng kagipitan, kapag kailangan mong alalahanin kung sino ka talaga. Nang gabing iyon, matapos ang unang araw ng kahihiyan, binuksan ko ang isang baul na matagal nang nakasara. At sa loob, naroon ang buhay na tinalikuran ko. Ang aking diploma sa abogasya, summa cum laude. Ang mga lumang dyaryo na nagsasabing
Ako ang pinakabatang hukom na nanumpa sa katungkulan. At ang isang sulat mula kay Ricardo na nagsasabing, ang talino ko ay hindi kailanman nawala, ito'y natutulog lang. Hindi nila alam, ang lola na kanilang minamaliit, ang biyudang kanilang tinatapakan, ay ang hukom na kinatatakutan noon sa buong syudad. Ang kanilang pon ay isa palang reyna. Ngayon, handa na akong lumaban. Hindi ito tungkol sa 500 milyong piso. Hindi na. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang tapakan, ang dangal ng pagiging asawa ni Ricardo. Ang dangal ng bawat babae na nagsakripisyo para sa kanyang pamilya, na minsan ay tinawag na isa lang may bahay. Gusto nila akong patahimikin. Gusto nilang mawala ako na parang bula. Pero ngayon, hindi lang bahay at mana ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking karangalan, at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo. Ang pangalan ko ay Elena Reyes. At ito ang aking kwento. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung naranasan nyo na pong maramdaman na parang dayuhan kayo sa sarili ninyong tahanan o kung minsan ay naramdaman ninyong binalewala ang inyong mga sakripisyo, paki-like at share po ng video na ito. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo po ako. Nais kong malaman ang inyong mga kwento. At sabihin nyo na rin po, saan po kayo nanonood? Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang narating ng aking laban. Huwag po kayong aalis at samahan ninyo ako hanggang sa huli. Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati. Tahimik at may bahagyang lungkot. Mula nang pumanaw ang aking mahal na si Ricardo, ang bawat pagsikat ng araw ay tila may kulang. Ang malaking bahay na dati ipuno ng kanyang halakhak at mga kwento, ngayon ay binabalot ng isang katahimikang nakabibingi. Ang tanging kasama ko sa almusal ay ang larawan niya sa ibabaw ng mesa, nakangiti, na para bang sinasabi sa aking magpatuloy lang ako. Inihanda ko ang aking kape, mainit at matapang, gaya ng kung paano niya ito gusto. Umupo ako sa aming paboritong silya sa may bintana, kung saan tanaw ang hardin na sabay naming inalagaan. Bawat bulaklak, bawat halaman, lahat ay may alaala niya. Sinisikap kong hanapin ang kapayapaan sa mga simpleng bagay na ito, ang hanapin ang kanyang presensya sa bawat sulok ng aming tahanan. Ito na ang aking naging buhay. Isang biyuda na ang tanging yaman ay ang mga masasayang alaala ng isang buong buhay na pagmamahalan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang ginambala ng tunog ng motor ng kartero. Isang tunog na karaniwan. Pero sa araw na iyon, may dala itong kakaibang kaba. Maya-maya, may iniabot sa akin na isang sobre. Hindi ito ordinaryong sulat. Makapal ito, kulay kape, at may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. Ang pangalan ko, Elena Reyes, ay nakasulat sa paraang formal at malamig. Kinilabutan ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong pinupunit ang sobre. Ano kaya ito? May utang ba si Ricardo na hindi ko alam? O baka naman isang pormalidad lang tungkol sa kanyang mga naiwan? Nang mailabas ko ang mga dokumento sa loob, bumungad sa akin ang mga salitang hindi ko maintindihan noong una. Mga terminong legal, mga artikulo ng batas, mga numero na nakakahilo. Ngunit habang patuloy kong binabasa, unti-unting lumilinaw ang lahat at kasabay ng paglinaw na iyon ay ang unti-unting pagdurog ng aking puso. Ito ay isang demanda, isang kaso, at ang nagsampa ay si Marco, ang sarili kong stepson, ang anak ni Ricardo, na itinuring ko na ring parang sarili kong anak. Ang mga mata ko ay paulit-ulit na binabasa ang mga paratang, na para bang umaasa na magbabago ang mga salita kung tititigan ko lang ng matagal. Ngunit hindi. Nandoon pa rin. Nakatitik na parang apoy na sumusunog sa aking pagkatao. Inaakusahan niya ako. Ako, si Elena, na minanipula ko raw ang kanyang ama, na ginamit ko raw ang aking impluwensya
para makuha ang buong mana. Ang kabuuang halaga, 500 milyong piso, 500 million pesos. Isang halaga na hindi ko kailanman pinangarap, isang halaga na ngayon ay ginagamit para yurakan ang aking pangalan. Ngunit hindi ang pera ang sumugat sa akin. Hindi ang mga numero, ang mga salita. Iyon ang tumusok na parang mga patalim. Mapanlinlang, sabi sa dokumento. Ako ba ay mapanlinlang? Kailan? Noong gabi-gabi kong pinupunasan ang noo ni Ricardo kapag nilalagnat siya? O noong hinahawakan ko ang kanyang kamay at sinasabing, lalakas ka rin, mahal ko. Kahit alam naming pareho na malapit na ang katapusan, manghuhuthot. Isang salitang napakasakit pakinggan. Ako ba ay nanghuthot? Noong ipinagbili ko ang ilan sa aking mga alahas para sa mga gamot niyang hindi sakop ng insurance? Noong isinantabi ko ang sarili kong mga pangarap para lang mapaglingkuran siya ng buong puso? At ang pinakamasakit sa lahat, mapagsamantala. Sinamantala ko raw ang pagmamahal ni Ricardo sa akin. Sinamantala. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang pagmamahal na iyon ang naging hangin sa aking baga, ang naging lakas ko sa araw-araw. Paanong ang isang bagay na napakabanal at napakadalisay ay maaari nilang gawing isang kasangkapan sa kasakiman? Ang sobre ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang mga papel ay kumalat sa sahig, parang mga puting abo ng isang nasunog na pangarap. Ang kape sa aking tasa ay lumamig na. Hindi ko namalayan. Napatulala ako sa kawalan. Habang ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa aking isipan. Mapanlinlang, manghuhuthot, mapagsamantala. Iyon ba ako? Iyon ba ang tingin sa akin ng batang minsan kong ipinagluto ng kanyang paboritong adobo? Ang batang tinulungan ko sa kanyang mga takdang aralin? Ang sakit ay hindi lang kirot. Ito ay isang malalim na sugat na bumabaon hanggang sa kaluluwa. Ang demanda ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang pag-atake sa aking dangal, sa aking pagkatao, at higit sa lahat, sa sagradong alaala ng pagmamahalan namin ni Ricardo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng aming bahay, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Isang pag-iisang mas malalim at mas madilim kaysa sa pagluluksa dahil ngayon, hindi ko lang nawala ang aking asawa. Tila nawawala na rin sa akin ang aking sarili. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Isang araw na kinatatakutan ko. Isang araw na tila ba isang masamang panaginip na ayaw magising. Ang suot ko ay isang simpleng bestida, ang pinakapormal na damit na mayroon ako. Hindi ako sanay sa ganitong mga lugar. Ang korte ay isang mundo na napakalayo sa aking hardin at kusina. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig at matigas, at ang bawat hakbang ko ay umieko sa matataas na kisame, na parang isinisigaw ang aking kaba at pag-iisa. Ang hangin ay amoy lumang papel at pinaghalong takot at pag-asa ng mga taong naroroon. Wala akong abogado. Paano ako kukuha ng abogado kung ang lahat ng yaman namin ay naka-freeze dahil sa kasong ito? At sino ang maniniwala sa isang simpleng biyuda laban sa isang makapangyarihang pamilya? Kaya't narito ako, mag-isa. Tangan lamang ang katotohanan na tila walang sinumang gustong pakinggan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marco. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaspetrolyo at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Walang bakas ng paggalang, walang bahid ng alaala ng mga taon na pinagsamahan namin bilang isang pamilya. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Attorney De Leon, isang lalaking matikas at mukhang matalino. Ang paraan niya ng pagtayo at pagsasalita ay nagpapakita ng kumpiyansa. Isang kumpiyansang lalong nagpaliit sa aking pagkatao. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo si Attorney De Leon at nagsalita sa paraang malinaw at matunog. Ang bawat salita niya ay tila isang batong ipinupukol sa akin. Ipininta niya ako sa harap ng hukom at ng lahat ng naroroon bilang isang babaeng walang pinag-aralan. Isang babaeng nagmula sa kahirapan na sinuwerte lamang na mapangasawa ang isang mayamang negosyante. Ginamit niya ang aking pagiging simple laban sa akin. Isang palaasang may bahay,
Iyon ang tawag niya sa akin. Isang babaeng ang tanging ambag sa buhay ni Ricardo ay ang pagsilbihan siya sa bahay na parang isang utusan na binabayaran ng karangyaan. Ang bawat salita ay isang sampal, palaasa, ako ba ay palaasa. Ang pag-aalaga ko ba kay Ricardo, ang pag-aasikaso sa aming tahanan, ang pagtiyak na ang kanyang buhay ay magiging komportable at masaya. Lahat ba iyon ay katumbas ng pagiging isang palamuti lamang? Hindi ba iyon pagmamahal? Hindi ba iyon isang uri ng paglilingkod na nagmumula sa puso? Pinilit kong maging matatag. Pinilit kong huwag ipakita ang sakit na nararamdaman ko. Ngunit ang mga mata ng mga tao sa paligid ko, ang paraan ng pagtingin nila sa akin, para akong isang kriminal na nahatulan na bago pa man marinig ang aking panig. Ang kasukdulan ng lahat ay dumating nang ako na ang tinatawag para magsalita. Humarap ako sa hukom, nanginginig ang aking mga tuhod. Tinanong ako ni Attorney De Leon ng isang komplikadong tanong tungkol sa mga ari-arian ni Ricardo. Natigilan ako. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil ang paraan ng kanyang pagtatanong ay sadyang ginawa para lituhin ako, para palabasin na ako ay mangmang. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na tawa ang pumuno sa buong silid. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Galing ito kay Marco. Tumayo siya. At sa isang tinig na dinig ng lahat, isinigaw niya ang mga salitang habambuhay na babago sa akin. Huwag niyo na siyang pahirapan, attorney. Sigaw niya, nakaturo sa akin. Ano bang aasahan ninyo? Isa lang siyang may bahay. Isa lang siyang may bahay. Isa lang siyang may bahay. Ang mga salitang iyon ay yumanig sa buong korte. Nagkaroon ng bulungan. Ang hukom ay malakas na pumukpok ng kanyang martilyo, sumisigaw ng order, order in the court. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ay nasabi na, at ang mga ito ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na pinipilit kong tipunin ay biglang nawala. Naramdaman kong bumagsak ang aking kalooban. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, mga luhang pilit kong pinipigilan. Yumuko ako, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng paghamak, sa harap ng batas, sa harap ng lahat. Binali nila ang aking pagkatao sa tatlong salita. Isa lang siyang may bahay, at sa kanilang mundo, iyon ay isang sumpa. Isang hatol na ako ay walang halaga, walang boses, at walang karapatan. Ang unang araw sa korte ay hindi lang isang pagdinig. Ito ay isang pampublikong pagyurak sa aking dangal. At sa pag-uwi ko ng araw na iyon, dala-dala ko ang bigat ng kanilang mga salita. Isang bigat na halos hindi ko na kayang buhatin. Pag-uwi ko mula sa korte, ang bahay na dati kong kanlungan ay naging isang malamig na bilangguan. Ang bawat sulok ay tila nangungutya sa akin. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Isa lang siyang may bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na nagluto ng libo-libong pagkain para kay Ricardo. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong siya'y may sakit. Ang mga kamay na nagtanim sa aming hardin. Ngayon, sa paningin ng mundo, ang mga kamay na ito ay walang halaga. Umupo ako sa kama, niyakap ang aking mga tuhod at umiyak. Umiyak ako hindi lang dahil sa sakit ng paratang, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sino ako para lumaban sa kanila? Sila'y mayaman, makapangyarihan, may magagaling na abogado. At ako lang si Elena, isang biyuda, isang may bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naniwala ako sa kanilang sinasabi. Naramdaman ko ang aking kahinaan. Naramdaman ko na baka nga, hanggang doon na lang ako. Baka nga, tama sila. Sa gitna ng aking pagluluksa sa sarili kong pagkatao, napadako ang aking tingin sa isang maliit na libro sa tabi ng kama ni Ricardo. Ito ang huling librong binabasa niya bago siya pumanaw. Dahan-dahan ko itong kinuha, niyakap, umaasang maamoy ko pa ang kanyang alaala dito. Habang binubuklat ko ang mga pahina, isang bagay ang nahulog mula rito.
Isang maliit, antigong susi. Kakaiba ang disenyo nito, hindi tulad ng mga susi sa aming bahay. May nakaukit ditong maliliit na bulaklak. Naalala ko, minsan ay nabanggit ni Ricardo ang tungkol sa isang bagay na itinago niya para sa akin, para sa tamang panahon. Ito na kaya iyon? Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Tumayo ako at sinimulang hanapin kung saan maaaring kabit ang susing iyon. Naghanap ako sa aparador, sa mga kabinet, sa ilalim ng kama. Hanggang sa napunta ako sa bodega, isang lugar na bihira kong puntahan. At doon, sa ilalim ng mga lumang kumot at gamit, nakita ko ito. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy na nara, nakakandado, nanginginig ang aking mga kamay habang isinusuot ko ang susi sa kandado. Isang pag-ikot at bumukas ito. Ang amoy ng lumang papel at mga alaala ang sumalubong sa akin. Sa loob ng kahon, nakasalansan ng maayos ang mga bagay mula sa isang buhay na matagal ko nang kinalimutan. Isang buhay na matagal ko nang ibinaon. Una kong nakita ang isang diploma, nakarolyo pa at may pulang laso. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang mga salita ay malinaw pa rin. Ateneo de Manila University, College of Law. Pangalan ko ang nakasulat doon. Elenita Reyes, cum laude. Sa ilalim nito ay mga medalya at parangal. Mga tropeo para sa debate. Mga sertipiko ng pagkilala at isang larawan. Isang larawan ko noong ako'y mas bata pa. Nakasuot ako ng itim na toga. Ang aking kanang kamay ay nakataas, nanunumpa. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat. Ang pinakabatang hukom na itinalaga sa Regional Trial Court. Hukom. Ako ay isang hukom. Parang isang kulog na gumising sa aking natutulog na diwa. Ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang mga gabi ng pag-aaral, ang hirap sa bar exams, ang kaba sa bawat kasong hinahawakan, ang bigat ng responsibilidad sa pagpapasya ng kapalaran ng ibang tao. Lahat ng iyon ay ako. Iyon ang babaeng pinili kong iwan sa nakaraan para sa isang mas simple at mas payapang buhay kasama ang lalaking pinakamamahal ko. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang sulat kamay ni Ricardo. Binuksan ko ito at ang kanyang mga salita ay tila bumubuhay sa akin. Mahal kong Elenita, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. At marahil kailangan mo ng paalala kung sino ka talaga. Pinili nating iwan ang iyong mundo para sa akin, para sa katahimikan, at habang buhay kong ipagpapasalamat iyon. Pero hindi ibig sabihin noon ay kinalimutan mo na ang iyong lakas, ang iyong talino, ang iyong tapang. Hindi ka isang lang. Hinding-hindi ka magiging isang lang. Ikaw ang aking hukom. Ikaw si Judge Elenita Reyes. Huwag mong hahayaan ang sinuman, kahit sino pa man, na sabihin sa iyo na ikaw ay mas mababa kaysa sa kung sino ka. Ipakita mo sa kanila ang natutulog na higante. Ang mga luha ay muling pumatak sa aking mga pisngi. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pighati o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng paggising, luha ng pasasalamat, luha ng nagbabalik na lakas. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi na isang kawawang biyuda na inapi. Ang nakita ko ay isang babaeng may mga mata na puno ng determinasyon. Ang anino ng isang hukom ay muling nabuhay sa aking pagkatao. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang higante ay nagising na at handa na siyang bawiin ang kanyang dangal. Ang ikalawang araw ng pagdinig ay ibang-iba. Kung noong una ay pumasok ako sa korte na parang isang tupang papunta sa katayan, ngayon, ang bawat hakbang ko ay may bigat at paninindigan. Ang suot ko pa rin ay simpleng damit, ngunit mayroon na itong kasamang itim na blazer na nagbibigay ng autoridad. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ang aking mga mata ay hindi na nakayuko sa sahig. Diretso itong nakatingin sa harap, walang takot, walang pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga bulungan ay huminto. Maging si Attorney De Leon at si Marco ay napatingin sa akin. May bahid ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Marahil
ay inaasahan nilang makita ang babaeng umiiyak na kanilang iniwan kahapon. Ngunit ang babaeng dumating ngayon ay iba. Ang kaso ng pamilya Reyes ay ipagpapatuloy, anunsyo ng clerk of court. Nang tawagin ang aming kaso, tumayo ako ng may dignidad. Sa halip na maupo at manahimik, lumakad ako papunta sa gitna. Your Honor, sabi ko sa hukom, ang aking boses ay kalmado ngunit malinaw. Isang tinig na matagal nang hindi ginagamit sa ganitong lugar. Mula sa araw na ito, ako na po ang kakatawan sa aking sarili. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa buong silid. Narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Attorney De Leon. Si Marco ay napangisi, na para bang ito ay isang malaking katatawanan. Isang may bahay na mag-aabogado para sa sarili. Ngunit ang hukom ay tiningnan ako ng may bagong interes. Pinagtitibay, sabi ng hukom. Maaari kayong magpatuloy, Ginang Reyes. Salamat po, Your Honor, sagot ko. Nais ko pong tawagin ang aking unang testigo. Tinatawagan ko po sa stand si Aling Nena. Si Aling Nena, ang aming kapitbahay. Isang simpleng ginang na madalas kong nakakausap sa bakod. Nagulat siya, ngunit sumunod din. Habang naglalakad siya papunta sa witness stand, nakita ko ang pagkunot ng noo ni Attorney De Leon. Ano ang plano ko? Bakit isang kapitbahay na tsismosa ang una kong tatawagin? Nang makapanumpa na si Aling Nena, lumapit ako sa kanya. Hindi ako agresibo. Ang aking tindig ay magalang, at ang aking mga tanong ay mahinahon. Aling Nena, magandang umaga po. Panimula ko. Tayo po ay magkapitbahay sa loob ng halos 20 taon na. Tama po ba? Oo, Elena. Ginang Reyes. Sagot niya, halatang kinakabahan. Elena na lang po, Aling Nena. Huwag po kayong kabahan. Mag-uusap lang po tayo, sabi ko nang may ngiti. Aling Nena, bilang matagal ng kapitbahay, masasabi niyo po ba na madalas niyo kaming nakikita ni Ricardo sa aming hardin? Oo, palagi. Napakasipag ninyong mag-asawa sa hardin na iyan. At sa mga pagkakataong iyon, madalas po ba tayong nagkakausap? Nagkakamustahan? Oo naman. Halos araw-araw. Dahan-dahan kong ginagabayan ang aming usapan. Ang aking layunin ay hindi para ipahiya siya o pasinungalingan, kundi para ipaalala sa kanya ang katotohanan. Aling Nena, naaalala niyo po ba noong mga huling buwan ni Ricardo? Nakita niyo po ba akong umiiyak minsan sa hardin? Tumango siya. Oo, naaalala ko. Halos gabi-gabi kitang nakikitang umiiyak doon habang nagdidilig. Si Attorney De Leon ay biglang tumayo. Objection, Your Honor. Irrelevant. Your Honor, sabi ko, lumingon sa hukom. This is very relevant to establish the state of mind of my late husband and myself during his final days, which is central to the accusation of manipulation. Objection overruled. Proceed, Mrs. Reyes. Humarap akong muli kay Aling Nena. Salamat po. Aling Nena, noong mga panahong nakikita niyo akong umiiyak, ano po ang madalas nating pinag-uusapan? Nag-isip si Aling Nena. Ang sakit ni Ricardo. Sinasabi mo sa akin na natatakot ka. Natatakot ka para sa kanya. Na hindi mo alam ang gagawin mo kapag nawala na siya. Tama po. At sa lahat ng mga pag-uusap natin, Aling Nena, sa lahat ng mga pag-iyak ko na nasaksihan ninyo, nabanggit ko po ba kahit isang beses ang tungkol sa pera, sa mana, o sa kayamanan? Umiling si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Hindi. Hinding-hindi. Ang lagi mo lang sinasabi ay ang pagmamahal mo sa kanya at ang takot mong mawala siya. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Bumalik ako sa aking upuan. Ang buong korte ay tahimik. Sa ilang simpleng tanong, nang walang sigawan o komplikadong argumento, naipakita ko ang isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang ebidensya. Naipakita ko ang puso. Naipakita ko na ang aking pagluluksa ay hindi dahil sa nawalang yaman, kundi dahil sa nawalang pag-ibig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng mga tao sa silid. Ang hukom ay tumingin sa akin nang may paggalang, maging ang ilan sa mga nanonood ay tumango.
na para bang ngayon lang nila naintindihan ang tunay na kwento. Si Marco ay hindi na nakangisi. Ang kanyang mukha ay puno ng inis at pagkalito. Ang may bahay na kanilang hinamak ay nagsimula ng magsalita. At ang kanyang sandata ay hindi ang talas ng dila, kundi ang bigat ng katotohanan. Ang unang bitak sa kanilang kasinungalingan ay lumitaw na at sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong ito pa lang ang simula, ang hukom ay nagbalik na. At hindi siya titigil hanggat hindi lumalabas ang katarungan. Ang katahimikan sa aming tahanan ay isang bagay na parehong nagbibigay sa akin ng kapayapaan at sakit. 6 na buwan mula nang mawala si Ricardo, ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Ang amoy ng kanyang paboritong kape sa umaga, ang bakas ng kanyang upuan sa sala, ang lahat ay isang paalala ng buhay na nawala. Ngunit isang umaga, ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang malakas na katok sa pinto. Hindi ko inaasahan ang anumang bisita, lalo na sa ganoong kaagang oras. Nang buksan ko ang pinto, isang lalaking nakasuot ng murang barong ang sumalubong sa akin, may hawak na isang malaking brown na sobre. Ang kanyang ngiti ay pilit, at ang kanyang mga mata ay tila nag-iwas ng tingin, para po kay Gaenge. "Elena Reyes," sabi niya, sabay abot ng sobre. May kaba sa aking dibdib habang tinatanggap ko ito. Ang pakiramdam ko ay parang isang masamang balita ang dala nito. At hindi nga ako nagkamali. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre sa aming mesa sa kusina. Sa loob, naroon ang mga dokumentong legal, puno ng mga salitang hindi ko nais marinig o mabasa. Ang pangalan ni Marco, ang aking stepson, ay paulit-ulit na nakasulat at sa tabi ng kanyang pangalan ay ang sa akin. Ito ay isang demanda, isang formal na kaso na isinampa laban sa akin ng sarili kong anak-anakan. Binasa ko ang bawat salita, at ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang sabi sa papeles, ako raw ay isang mapanlinlang na babae. Isang babaeng gumamit ng undue influence, o sa Tagalog, di nararapat na impluensya, upang manipulahin ang aking yumaong asawa. Ang layunin ko raw, ang makuha ang lahat ng kanyang yaman, isang yaman na tinatayang aabot sa 500 milyong piso. 500 milyon. Ang numerong iyon ay tila lumulutang sa hangin, isang halimaw na handa akong lamunin. Hindi ko kailanman inisip ang pera ni Ricardo bilang akin. Iyon ay bahagi lamang ng aming buhay. Ang pundasyon na nagbigay sa amin ng komportableng pamumuhay habang inaalagaan ko siya, ang aming tahanan at ang buhay na aming binuo. Pero sa mga papel na ito, ako ay isang manghuhuthot, isang oportunista, isang babaeng sinamantala ang kahinaan ng isang matandang biyudo. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. 20 taon ng pag-aalaga, pagmamahal at pagsasakripisyo ay biglang nabura at napalitan ng mga masasamang paratang. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating. Ang amoy ng lumang kahoy at mga sirang pangarap ay sumalubong sa akin sa bulwagan ng hustisya. Suot ko ang simpleng bestidang kulay navy blue. Ang mismong bestidang isinuot ko sa libing ni Ricardo. Hawak ko ang aking maliit na pitaka na para bang ito ang aking kaligtasan. Bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na nagpaparamdam sa akin ng aking kaliitan. Naroon na si Marco pagdating ko, nakaupo sa isang makintab na mesa na marahil ay mas mahal pa sa isang ordinaryong sasakyan. Ang kanyang suot na mamahaling Amerikana ay sumisigaw ng kayamanan, at ang kanyang ngiti, ang pamilyar na ngiti ng pang-iinsulto na kinamuhian ko sa loob ng maraming taon. Sa tabi niya ay si Attorney Jonathan De Leon, isang abogado na ang reputasyon ay nauuna pa sa kanya. 20,000 piso kada oras, sabi nila. Ang pinakamagaling na kayang bilhin ng pera. At ako? Wala akong abogado. Hindi ko kayang bayaran. Hindi nang hindi ginagalaw ang mana na sinusubukan nilang nakawin mula sa akin. Nagsimula ang paglilitis. Ang boses ni Attorney De Leon ay malumanay, sanay na sanay. Ang uri ng boses na kayang gawing katotohanan ang kasinungalingan. Kagalang-galang na hukom. Simula niya,
Narito po tayo ngayon dahil ang huling kahilingan ng isang inosenteng tao ay binaluktot ng isang babaeng puno ng pagkalkula, isang babaeng nakakita ng oportunidad sa kalungkutan ng isang matandang biyudo. Naramdaman kong nanlamig ang aking buong katawan. Sa paligid ko, naririnig ko ang bulungan ng mga tao, mga bulong ng pagkadismaya sa akin. Ipininta niya ako bilang isang ganid na mandaragit. Si Ginang Reyes, patuloy niya. Habang ang pangalan ko ay tila dumi sa kanyang mga labi, ay pinakasalan ang yumaong si Ginoong Reyes. Pagkatapos ng isang kahina-hinalang maikling panliligaw, wala siyang sariling anak, walang karera, walang sariling pinagkakakitaan. Sa lahat ng aspeto, siya ay walang iba kundi isang may bahay na lubos na umaasa sa ama ng aking kliyente. At doon, sa gitna ng kanyang mga salita, sumingit si Marco sa isang tawang umalingaw-ngaw sa buong korte. Isang tawang parang sampal sa aking mukha. Sinabi niya, "Tama po siya, Your Honor. Isa lang siyang may bahay. Tingnan niyo po siya. Malamang hindi niya kayang pamahalaan kahit ang sarili niyang pera. Paano pa kaya ang komplikadong yaman ni Papa? Isa lang siyang may bahay." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ang tawa ni Marco, ang tingin ng mga tao, ang bigat ng paghamak. Sa sandaling iyon, sa loob ng korteng iyon, ako ay naging wala. Ako ay naging isang walang pangalan, walang mukha, at walang kwentang babae na ang tanging pagkakakilanlan ay ang pagiging asawa ng isang mayamang lalaki. Hindi nila nakita ang 20 taon ng pag-aaruga. Hindi nila nakita ang mga gabing walang tulog. Hindi nila nakita ang pagmamahal. Ang nakita lang nila ay isang may bahay. At sa kanilang mga mata, iyon ay sapat na dahilan para ako ay husgahan at tapakan. Ang unang araw ng laban ay natapos sa aking malinaw na pagkatalo. Umuwi akong bitbit ang kahihiyan at ang tanong sa aking isipan, paano ko lalabanan ang isang halimaw na ako mismo ang tumulong na palakihin? Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahabang gabi ng aking buhay. Umuwi ako sa isang bahay na tila naging isang malaking kulungan. Ang bawat larawan namin ni Ricardo sa dingding ay tila nangungutya sa akin. Ang kanyang mga libro sa kanyang silid-aklatan ay tila nagtatanong kung bakit ako nagpapatalo. Umupo ako sa kanyang paboritong leather na upuan. Ang upuan kung saan siya nagbabasa ng dyaryo tuwing gabi. At doon, hinayaan kong bumuhos ang aking mga luha. Umiyak ako para sa aking nawalang asawa. Umiyak ako para sa aking nawalang dangal. At umiyak ako para sa babaeng minsan ay puno ng pangarap na ngayon ay tinatawag na isa lang may bahay. Ngunit sa gitna ng aking pagluluksa, isang bagay ang nagbago. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha, ang aking mga daliri ay dumapo sa mga librong pang-abogasya ni Ricardo na nakahanay sa estante. Naalala ko ang panahon na ako rin ay may sariling koleksyon. Naalala ko ang panahon na ang suot ko ay hindi apron, kundi mga power suit. Naalala ko ang panahon na ang mga tao ay tumatayo kapag ako ay pumapasok sa isang silid. Ang buhay na iyon ay parang isang panaginip na lamang. Isang panaginip na matagal ko nang ibinaon sa limot. Tumunog ang telepono at isang reporter mula sa isang malaking news channel ang tumatawag, humihingi ng komento. Hindi ko sinagot. Sunod-sunod na tawag ang sumunod. Kumalat na ang balita. Bukas, ang aking mukha ay tiyak na nasa telebisyon, ipapakita bilang isang masamang madrasta na nagnakaw ng yaman. Sa pag-aayos ko ng aking mga gamit bago matulog, binuksan ko ang aking lumang jewelry box at doon, sa ilalim ng pelos na sapin, nakita ko ito. Isang maliit, kulay gintong susi. Isang susi na halos ko nang makalimutan. Ang susi sa nakakandadong drawer sa mesa ni Ricardo. Para sa oras ng kagipitan. Elena, sabi niya noon, kapag kailangan mong alalahanin kung sino ka talaga. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Nanginginig ang aking mga kamay habang bumababa ako pabalik sa kanyang opisina. Isinuksok ko ang susi sa kandado. Isang marahang click ang narinig.
at ang drawer ay bumukas. Sa loob, isang Manila folder ang sumalubong sa akin. Nakasulat dito, Elena, personal. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan kong binuksan ang folder at ang mga dokumento sa loob ay tila nagpabalik sa akin sa nakaraan. Ang aking diploma sa abogasya mula sa Ateneo de Manila University, summa cum laude. Mga ginupit na artikulo mula sa dyaryo na nagtatampok sa aking mga unang kaso at isang larawan ko habang nanunumpa bilang pinakabatang hukom ng Regional Trial Court sa kasaysayan ng aming probinsya. Ako, si Elenita Sandoval Reyes, ang Iron Judge, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang sulat kamay mula kay Ricardo. Elena, mahal ko, simula nito, alam kong isinakripisyo mo ang lahat para buuin ang buhay natin. Pero ang iyong talino ay hindi kailanman nasayang. Ito ay natutulog lamang, naghihintay sa araw, nakakailanganin mo itong muli. Ikaw ang pinakamalakas at pinakamatalinong babae na nakilala ko. Huwag mong hayaan ang sinuman, kahit na ang ating anak, na kumbinsihin kang iba ang totoo. Mahal na mahal kita, Ricardo. Ang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat at sa galit. Isang matinding galit na nagsimulang mag-alab sa aking puso. Galit hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa aking sarili, sa pagpayag kong makalimutan kung sino ako. Sa loob ng 20 taon, ako ay naging Signeng Reyes, ang asawa, ang madrasta, ang may bahay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, ako ay si Hukom Reyes. Binuksan ko ang laptop ni Ricardo. Ang aking mga daliri, na sanay na sa paghahalo ng mga sangkap sa kusina, ay muling naging sanay sa pagtipa sa keyboard. Nag-research ako ng mga kaso, mga batas tungkol sa mana, undue influence, burden of proof. Ang lahat ay bumabalik sa akin na para bang kahapon ko lang ito ginawa. Ang utak na natulog sa loob ng 20 taon ay biglang nagising. At habang binabasa ko ang mga batas, nakita ko ang butas sa kaso ni Marco. Mahina ito. Nakabatay sa emosyon, hindi sa ebidensya. Pagkatapos, binuklat ko ang mga personal na papeles ni Ricardo. Ang kanyang huling testamento ay matibay, nasaksihan at notaryado. Ang kanyang medical records ay nagpapakita na malinaw ang kanyang pag-iisip hanggang sa huli. At higit sa lahat, natagpuan ko ang kanyang personal na journal. Pahina-pahinang puno ng kanyang pagmamahal para sa akin at ng kanyang lumalaking pagkadismaya kay Marco. Ang huling sinulat niya ay 1 linggo bago siya pumanaw. At ito ang nagbigay sa akin ng huling piraso ng sandata na kailangan ko. Si Elena, ng buhay ko, sulat niya, ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nakalimutan na niya kung ano ang kaya niyang gawin, pero ako, hindi. Magugulat silang lahat. Isinara ko ang journal. Isang bagong determinasyon ang bumalot sa aking pagkatao. Tama si Ricardo. Magugulat silang lahat. Bukas, ang papasok sa korte ay hindi ang biyudang si Elena. Ang papasok sa korte ay si Hukom Elenita Reyes. At handa na siyang ibigay ang hatol. Ang 2 araw sa korte ay ibang-iba. Pumasok ako na may bagong tindig. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking mga hakbang ay may bigat at tiwala. Suot ko pa rin ang parehong bestida, ngunit ang babaeng nakasuot nito ay hindi na pareho. Ang takot sa aking mga mata ay napalitan ng apoy. Ang pangamba ay napalitan ng determinasyon. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Attorney De Leon, ngunit binaliwala niya ito. Marahil iniisip na ito ay isang desperadong pagpapanggap lamang. Si Marco, sa kabilang banda, ay nakangisi pa rin, kampante sa kanyang nalalapit na tagumpay. Ang unang isinalang na testigo ng kabilang panig ay ang aming kapitbahay, si Aling Nena. Siya ang sinasabi nilang nakarinig sa akin na nag-aalala tungkol sa mana. Malinaw ang kaba sa kanyang mukha habang siya ay nanunumpa sa direktang pagsisiyasat ni Attorney De Leon. Sinabi ni Aling Nena na narinig niya akong umiiyak
at nagsasabing natatakot ako sa kung ano ang mangyayari kapag nawala si Ricardo. At baka subukan ni Marco na kunin ang lahat. Ito ang kanilang alas. Ang patunay na pera ang habol ko. Wala na po kaming tanong, sabi ni De Leon, puno ng pagmamalaki. Ginang Reyes, sabi ni Hukom Santos, nais niyo po bang magsagawa ng cross-examination? Tumayo ako. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Dahan-dahan akong lumapit kay Aling Nena. Ang aking boses, nang ako ay magsalita, ay kalmado at malinaw. Hindi ito ang boses ng isang biyudang nagmamakaawa. Ito ang boses ng isang hukom. Aling Nena, simula ko. Sinabi ninyo na ako ay umiiyak noong araw na iyon. Tama po ba? Tumango siya. Maaari niyo po bang sabihin sa korte? Ano po ang dahilan ng aking pag-iyak? Nag-alinlangan siya. Dahil po may sakit si Ginoong Ricardo. Mas partikular po, Aling Nena, pagpapatuloy ko. Ano po ang balitang natanggap ko noong umagang iyon? Napatingin siya kay Attorney De Leon. Ngunit walang tulong na dumating. Ang sabi po sa akin, sinabi sa inyo ng doktor na hindi na gumagana ang gamot, na mayroon na lang pong 6 na linggo si Ginoong Ricardo. 6 na linggo. Inulit ko. Hinahayaan ang mga salitang iyon na mag-iwan ng bigat sa silid. Aling Nena, sa inyong palagay, ang isang asawa na nalamang may taning na ang buhay ng kanyang kabiyak ay umiiyak dahil sa pera o dahil sa pagmamahal at takot na mawala ang taong pinakamamahal niya? Dahil po sa pagmamahal, mabilis niyang sagot at doon niya napagtanto ang kanyang sinabi. Ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha ni Attorney De Leon ay biglang naglaho. Sa oras ng pananghalian, habang naghahanda ang lahat na lumabas, tinawag ako ni Hukom Santos. Ginang Reyes, sabi niya, may kakaibang tono sa kanyang boses. Para lamang po sa talaan ng korte, maaari ko po bang makuha ang inyong buong pangalan? Ito na, ang sandaling hinihintay ko. Ang sandaling magbabago sa lahat. Huminga ako ng malalim. Elenita Sandoval Reyes po, Your Honor. Ang panulat ni Hukom Santos ay biglang tumigil sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at nakita ko ang pagkilala sa kanyang mukha. Elenita Reyes, ulit niya, na para bang hindi makapaniwala, tulad ng Hukom Elenita Reyes. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang ulo ni Marco ay mabilis na lumingon sa akin, puno ng pagkalito. Si Attorney De Leon ay namutla na parang papel. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ako po nga si Hukom Elenita Reyes, sagot ko, sa isang boses na puno ng autoridad na matagal kong itinago. 20 taon na po akong retirado. Ang reaksyon ni Marco ay hindi mababayaran. Ano? Imposible, isa ka lang may bahay. Sigaw niya, sa isang boses na puno ng gulat at galit. Hukom Reyes, sabi ni Hukom Santos. Ngayon ay may paggalang na sa kanyang tono. Ilang beses po akong humarap sa inyong korte noong ako ay isang batang abogado pa lamang. Isang karangalan po. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Pagbalik namin, para sa sesyon sa hapon, ang buong korte ay nagbago. Ang mga bulungan ay napalitan ng respeto. Ang mga tingin ng pang-iinsulto ay napalitan ng pagkamangha. Tinawag ni Attorney De Leon si Marco sa witness stand. Ito na ang kanyang huling baraha. At ito na rin ang pagkakataon ko. Sinimulan kong siyasatin si Marco. Bawat tanong ko ay tila isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang mga kasinungalingan. Marco, sinabi mo na pinigilan kita na makasama ang iyong ama noong Pasko, na nag-schedule ako ng maraming gawain. Alalahanin natin, ang pamimili na sinasabi mo ay ang pagbili ng gamot ng iyong ama sa isang botika na 30 minutos ang layo dahil doon lang ito nabibili. Ang dinner party ay ang surpresang selebrasyon para sa kanyang ika-70 kaarawan na nakalimutan mo. At ang panonood ng sine ay ang mga lumang pelikula na paborito niya na kailangan nating lakasan ang volume dahil halos hindi na siya makarinig. Alam mo ba na malubha na ang pagkabingi ng iyong ama? Hindi siya makasagot.
Marco, sa loob ng 20 taon, may isang beses ba na sinabi ko sa iyong hindi ka welcome sa bahay na ito? Wala po. May isang beses ba na hindi ko ipinagluto ang paborito mong pagkain? Wala po. At ang huling tanong, Marco, sabi ko, habang ang aking boses ay nagiging mas seryoso. Noong 1 linggo, bago mamatay ang iyong ama, noong 6 na beses kitang tinawagan, nagmamakaawa na umuwi ka para magpaalam, nasaan ka? Ako po, abala po ako sa trabaho. Huwag kang magsinungaling sa korteng ito, sabi ko. Ang aking boses ay matigas na parang bakal. Nasa Macau ka, kasama ang iyong nobya. Nagsusugal, ginagastos mo ang perang ibinigay sa iyo ng iyong ama para sa upa mo, habang siya ay nag-aagaw buhay at hinahanap ka. Doon na siya bumagsak. Ang kanyang mga iyak ay hindi na mapigilan. Ang buong korte ay nakasaksi sa kanyang pagguho. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng natanggal. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagiging pabaya at makasariling anak. Ang laban ay hindi pa tapos, pero alam ko na sa sandaling iyon, nanalo na ako. Kinabukasan, ang kapaligiran sa korte ay puno ng pag-aabang. Si Marco ay mukhang isang taong hindi natulog. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot at ang kanyang mga mata ay mugto. Si Attorney De Leon ay tila isang sundalong sumusuko na sa laban. Pagpasok ni Hukom Santos, isang bagong bigat ang dala ng kanyang presensya. Bago pa man magsimula, tumayo si Attorney De Leon. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagkatalo. Binabawi na po namin ang lahat ng aming paratang laban kay Ginang Reyes. Isang bulong ng tagumpay ang narinig sa silid. Ngunit bago pa man makapag-utos ang hukom, tumayo ako. Tumututol po ako, Your Honor. Ang lahat ay nagulat, lalo na si Hukom Santos. Ginang Reyes, tinututulan ninyo ang pagkapanalo? Tinututulan ko po ang isang hindi kumpletong katotohanan, Your Honor, sagot ko. Ang kanilang mga paratang ay nakasulat na sa talaan ng korte. Ang aking pangalan ay nadungisan na. Nais kong marinig ng korteng ito ang buong katotohanan mula mismo sa taong pinag-uusapan natin. Huminga ako ng malalim. Your Honor, tinatawag ko po si Ricardo Reyes bilang testigo. Pagtutol, sigaw ni De Leon. Patay na po ang testigo! Hindi po si Ricardo mismo, sagot ko, habang inilalabas ang isang tablet, kundi ang kanyang boses na nakarecord sa isang video na ginawa niya 3 buwan bago siya pumanaw. Isang testimonya na inihanda niya sakaling mangyari ang araw na ito. Ang katahimikan ay nakabibingi habang ipinapakita sa malaking screen ang mukha ni Ricardo, payat dahil sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. At nagsimula siyang magsalita. Ang pangalan ko ay Ricardo Reyes, sabi ng kanyang boses. At ako ay nasa tama at malinaw na pag-iisip habang ginagawa ang recording na ito. Ginagawa ko ito dahil natatakot ako na pagkatapos ng aking kamatayan, susubukan ng aking anak na si Marco na questionin ang aking huling habilin at siraan ang aking pinakamamahal na asawang si Elena. Nakita kong gumuho ang mundo ni Marco habang ang boses ng kanyang ama ay pumupuno sa buong korte. Hayaan ninyong linawin ko, patuloy ni Ricardo. Kailanman ay hindi ako minanipula ni Elena. Ang bawat desisyon ko ay akin lamang. Marco, anak, kung pinapanood mo ito, mahal kita. Pero hindi bulag ang pagmamahal. Iresponsable ka sa pera. At ang pinakamasakit ay ang ipinakita mong pagwawalang bahala sa babaeng nagmahal sa iyo na parang tunay na anak. Ipinapaubaya ko ang lahat ng aking ari-arian kay Elena, hindi dahil nilinlang niya ako, kundi dahil karapat-dapat siya rito. Bawat sentimo. Pinagsilbihan niya ako sa loob ng 20 taon nang may walang kapantay na debosyon. Siya ang nag-alaga sa akin sa aking mga operasyon. Siya ang humawak sa aking kamay sa bawat session ng chemotherapy. Karapat-dapat siyang mabuhay nang may kapayapaan at seguridad na pinaghirapan niya. Nang matapos ang video, wala nang masabi ang sinuman.
Maging ang mga hurado ay nagpupunas ng kanilang mga luha. Ang katotohanan, sa boses mismo ni Ricardo, ay isang sandatang hindi kayang talunin. Your Honor, sabi ko, habang inilalabas ang isa pang folder. Mayroon din po akong ebidensya na si Marco ay umutang sa kanyang ama ng humigit kumulang 8 milyong piso sa loob ng 15 taon na hindi niya kailanman binayaran. Doon na nagbigay ng hatol si Hukom Santos. Ang mga paratang laban kay Ginang Reyes ay hindi lamang walang basehan, kundi isang malaking insulto sa alaala ni Ginoong Ricardo Reyes, deklara niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang korte ay pumanig kay Ginang Reyes sa lahat ng punto at inuutusan si Ginoong Marco Reyes na bayaran ang kanyang utang na 8 milyong piso kasama ang karampatang interes. Ang pagbagsak ng martilyo ay tila isang musika sa aking pandinig. Katarungan. Sa wakas, 6 na buwan ang lumipas. Hindi na ako ang biyudang nagluluksa sa isang malaking bahay. Ngayon, ako ay nakatayo sa aking sariling opisina. Sa pinto, isang tansong plaka ang nakasabit. Hukom Elenita Reyes, abogada. Pagkatapos ng kaso, marami ang tumawag. Mga babaeng nasa katulad kong sitwasyon, mga biyuda na inaapi, mga may bahay na minamaliit. Kaya't muli akong nagsimulang mag-practice ng abogasya, hindi para sa pera, kundi para sa isang layunin. Ang tulungan sila. Ang aking buhay ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang sakit ng pagkawala ni Ricardo ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang bumubuo sa aking pagkatao. Natagpuan ko muli ang aking sarili. Hindi ako isa lang may bahay. Ako ay isang mandirigma, isang tagapagtanggol. Ang aking bagong umaga ay nagsimula na. At sa bawat kasong hinahawakan ko, sa bawat babaeng tinutulungan ko, ang alaala ni Ricardo at ang aking sariling dangal ay patuloy na nabubuhay. Ang Phoenix ay muling bumangon mula sa abo. At siya ay handa nang lumipad. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula ng araw na iyon sa korte. Ang 6 na buwan na iyon ay tila mas mahaba pa sa 20 taon na aking ipinagluksa sa aking nakaraan. Ang opisina ko, na dati ay isang pangarap lamang, ngayon ay isang katotohanan. Mula sa bintana nito, tanaw ko ang buong siyudad, isang siyudad na puno ng mga kuwentong hindi pa naikukuwento, mga laban na hindi pa naipapanalo. At sa bawat kasong dumarating sa aking mesa, nakikita ko ang isang bahagi ng aking sarili, mga babaeng minamaliit, mga inang isinasantabi, mga asawang itinuturing na palamuti lamang. At sa bawat isa sa kanila, ibinibigay ko hindi lang ang aking kaalaman sa batas, kundi pati na rin ang aking puso. Ngunit sa gitna ng aking bagong tuklas na layunin, may isang bagay na nanatiling hindi natatapos. Isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Ang sugat na iniwan ni Marco, hindi ko na siya nakita o nakausap mula noong araw ng hatol. Narinig ko mula sa mga kaibigan na sinisikap niyang bayaran ang kanyang utang, nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya, namumuhay ng simple, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit para umuwi, tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Nag-atubili akong sagutin, ngunit may kung anong nagtulak sa akin. Hello? Sabi ko. Tita, Elena? Ang boses sa kabilang linya ay mahina, halos pabulong. Ngunit nakilala ko ito. Ito ang boses ni Marco. Maaari po ba? Maaari po ba tayong mag-usap? Pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan, malayo sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Ang Marco na dumating ay ibang-iba sa Marco na huli kong nakita. Wala na ang mamahaling damit. Wala na ang mapagmataas na tindig. Wala na ang mapanuyang ngiti. Ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking tila pasan ang bigat ng mundo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kalungkutan na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Umupo kami sa katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Hindi rin niya alam kung paano magsisimula. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto, siya ang bumasag sa katahimikan. Gusto ko lang pong humingi ng tawad, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko po na huli na. Alam ko po na walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Pero kailangan niyo pong malaman na nagsisisi ako. Tinitigan ko siya. Hinanap ko ang anumang bakas ng pagkukunwari, ngunit wala akong nakita. Ang nakita ko lamang ay ang isang taong wasak. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, patuloy niya. Sa loob ng 6 na buwan, gabi-gabi kong naririnig ang boses ni Papa sa video na iyon. Gabi-gabi kong nakikita ang mukha ninyo sa korte. Sinubukan kong intindihin kung bakit ako naging ganoon kasama. Hindi po dahil sa pera, sabi niya, na para bang nabasa niya ang aking isipan. O siguro, noong una, akala ko iyon ang dahilan. Akala ko, karapatan ko ang yaman na iyon. Pero, at doon, sa harap ng isang tasang kape na lumamig na, nagsimulang maghilom ang isang sugat na 20 taon nang nakabukas. Ang daan patungo sa pagpapatawad ay hindi madali. Hindi ito isang tuwid na linya. May mga araw na mahirap, may mga araw na puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang mahalaga ay ang unang hakbang. At sa araw na iyon, pareho naming ginawa ni Marco ang unang hakbang na iyon. Ang kwento namin ay hindi nagtapos sa paghihiganti o sa pagkapanalo sa korte. Nagtapos ito sa isang pag-unawa na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at sa tapang na magbago. 1 taon ang lumipas. Muli, ako ay nasa loob ng korte. Ngunit ngayon, hindi na ako ang nasasakdal. Ako ang tagapagtanggol. Sa aking harapan ay isang kliyente, isang lola na halos kasing edad ko na sinusubukang agawan ng ari-arian ng kanyang sariling mga anak. Ang kalaban naming abogado ay bata pa, mayabang, at puno ng kumpiyansa na nagpapaalala sa akin ng isang abogadong minsan kong nakalaban. Habang ako ay tumatayo para magbigay ng aking panimulang salita, naramdaman ko ang pamilyar na bigat ng aking toga, kahit na ito'y sa isip ko lamang. Naramdaman ko ang apoy ng hustisya na muling nag-aalab sa aking puso. Ako, si Elenita Reyes, ang dating hukom, ang kasalukuyang abogada, isang ina, isang asawa, at oo, isa ring may bahay. At ipinagmamalaki ko ang bawat isa sa mga iyon. Tumingin ako sa paligid ng korte. Ang aking mga mata ay napadako sa likurang bahagi ng silid. At doon, nakita ko siya. Nakaupo ng tahimik, nakasuot ng simpleng polo shirt. Si Marco, hindi na siya ang batang may puot sa kanyang mga mata. Ngayon, ang nakikita ko ay paggalang at suporta. Isang ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbibigay sa akin ng lakas. Siya ang aking pamilya. Ang pamilyang aming binuo mula sa abo ng nakaraan. Ang Phoenix ay hindi lang muling bumangon, natuto na rin siyang lumipad. Kasama ang mga taong minsan ay sumugat sa kanyang mga pakpak. At iyan po ang aking kwento. Isang kwento ng sakit, ng pagbangon, at ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ngayon, ako naman po ang magtatanong sa inyo. Ano po ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Naranasan nyo na rin po ba ang maliitin o ang pakiramdam na binaliwala ang inyong mga sakripisyo? Nais ko pong marinig ang inyong mga kwento. Kwentuhan nyo po ako. Pakiiwan po ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ay mahalaga. Ang bawat boses ay kailangang marinig. At huwag po ninyong kalimutan na sabihin kung saan po kayo nanonood. Mula sa Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, o kahit sa ang panig ng mundo, gusto kong malaman kung saan na nakarating ang tinig ng isang babaeng minsan ay tinawag na isa lang may bahay. Kung nagustuhan po ninyo ang aking kwento, paki-like at share po ng video na ito para mas marami pa tayong maabot at mabigyan ng inspirasyon. At bago po tayo magtapos, may inihanda po akong 2 pang kwento sa huling screen na tiyak na magugustuhan at makakapulutan ninyo ng aral, mga kwentong magpapatunay na hindi hadlang ang edad o kasarian
para ipaglaban ang ating karangalan. Muli, ako po si Elena. At tandaan po natin, ang ating halaga ay hindi kailanman matutumbasan ng opinyon ng iba. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat.